Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng dalawang lalaking nahulikam na nang hold up sa isang burger stand sa Pandi, Bulacan. Balitang hatid ni James Agustin. Mag-alas 3 sa madaling araw nitong July 12 nakuna sa CCTV ang pang-hold up ng riding in tandem sa isang burger stand sa Pandi, Bulacan. Natangay mula sa tindera mahigit 1,000 pisong pera at cellphone. Kagabi na aresto sa ikinasang hot pursuit operation ng pulisya ang isa sa mga sospek. Ang 24 anyos sa sospek ang itinuturong nakita sa CCTV na pumasok sa burger stand at nagdeklara ng hold up. Natunto ng sospek sa barangay Kakarong Bata matapos makatanggap ng tipang pulisya mula sa concerned citizen. Pumunta kami doon upang verifikahin kasama yung witness at pagdating namin doon ay nakita noong witness namin na ito nga yung back ride na nang hold up. Mabilis namin siyang dinakip doon mismo na sa loob ng bahay niya. Nabawi sa kanya ng mga pulisang isang patalim, damit at helmet na ginamit sa krimen. May nakuha ring mahigit 5 gramo ng umano'y shabu at isang baril na kargado ng 3 bala. Wala siya maipakitang kakulang dokumento para sa baril. Ginagawa nila itong mga illegal activity na to para makalikom ng pera para pangbili ng droga at pambenta rin. Kailangan madala namin ito sa crime laboratory para sa cross-matching at matingnan kung ito ay na-involve o nagamit sa ibang krimen. Unang naaresto ng pulisya nitong Lunes ang 25 anyos sa lalaking sospek na nagmaneho ng motorsiklo. Nabawi sa kanyang motorsiklo na tugma ang plate number sa nakunan sa CCTV. Tumanggi magbigay ng payag ang mga sospek na maharap sa reklamong robbery. Ang 24 anyos sa sospek may karagdagang mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, nakakulong na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si Senador Rodante Marcoleta alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, sa PNP custody, iniutos ngayong umaga ng Sandigan Bayan na ilipat na sa BJMP custody si Senador Rodante Marcoleta. Sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, pinalilipat si Marcoleta mula sa PNP General Hospital. Yan ay matapos ipresenta ng UPPGH ang resulta ng kanilang medical examination kay Marcoleta kahapon. Sabi ni UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi sa Sandigan Bayan, hindi nakakailanganin na makonfine pa sa ospital si Senador Marcoleta. Wala bagong test na isinagawa sa Senador, dinerify lang ang naging pagbabago mula sa nauna nitong medical exam sa PNP General Hospital. Kinumpirma ng UPPGH na nagkaroon ng pneumonia ang Senador pero bumuti na ang lagay niya. Inirekomenda naman ng UPPGH na i-isolate muna ang Senador ng 1 linggo. Si Marcoleta, Rafi, ay inaresto noong July 6 para sa kasong plunder matapos tumanggap ng 75 million peso campaign donation noong siya'y kongresista at hindi idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Nasa Sandigan Bayan din ngayong umaga ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta sa plunder na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu para sa kanilang arraignment sa kaso. Sila tatlo naghain ng not guilty plea. Samantala, Rafi, bandang 10:38 a.m. dumating sa New Quezon City Jail ang convoy, lulan si Senador Rodante Marcoleta. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Davao Occidental. Naitala ng PHIVOLCS ang epicenter ng pagyanig 53 kilometers southwest ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, maghahating gabi kahapon, araw ng Martes. Naramdaman din ang lindol sa ilang bahay ng Socsargen, BIRMM at Davao Region. Kasunod ng lindol, naglabas ng babala sa posibleng tsunami ang PHIVOLCS para sa Sarangani at General Santos City. Pinayuhan ang mga residente na lumayo sa dalampasigan. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang bawiin ang babala. Sa pagharap niya uli kahapon sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Attorney Jeremy Lotok ng NBI na naniniwala siyang may kinausap si Vice President Sara Duterte para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady at dating House Speaker. Ipinunto naman ng defense team na ang galit ng Vice Presidente ay reaksyon lang sa banta umano
sa kanyang buhay. Balitang hatid ni Mark Salazar. Mag-iingat po kayo. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Muling naungkat ang Operation Romanov sa impeachment trial sa gitna ng pag-iba ng depensa sa testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Muling pinalabas ng depensa ang November 23, 2024 online presscon ni Vice President Sara Duterte para ipuntong ang galit ng bise ay reaksyon niya sa banta raw sa kanyang buhay. Ayon kay Lotok, sinubukan nilang imbestigahan ang banta sa buhay ng bise at ang sinasabing Operation Romanov. Pero hindi ito naberipika dahil hindi raw nakipag-coordinate ang kampo ni VP Duterte. We try to invite Princess Maui to shed light doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appear si Princess Maui, wala ho kaming basis. So classify muna namin ito na non-validated information. Ang Romanov ang pangalan ng pamilya ng huling czar ng Russia. Ipinapatay siya at ang kanyang pamilya noong 1918 ng mga revolusyonaryo pagkatapos ng Russian Revolution. Sa ibinigay na konteksto ng depensa sa paglilitis, ang Operation Romanov ay isang plano para patayin ang pamilya ni Vice President Duterte. Pero nagtataka raw si Senator Judge Raffy Tulfo dahil si Davao City Mayor Baste Duterte anya ang alam niyang unang gumamit ng salitang Romanov sa isang mensahe sa Pangulo. It was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa first family. Hindi ipinalabas sa trial pero sa isang public speech nagsalita si Mayor Duterte noong January 2024. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Until today, when Senator Judge Raffy Tulfo clarified na yung palang Oplan Romanov, a threat against the first family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, a threat ito against the Vice President. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano sinabing maghinay-hinay muna bago isiping pinagbantaan ni Mayor Duterte ang pamilya Marcos. There's a thin line between a warning and a threat. Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Dagdag ni Cayetano, kung totoong nagbanta ang kapatid ng bise sa pamilya Marcos, dapat sana nagalit na ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos at dapat nagsampa ng kaso ang Presidential Security Command laban kay Mayor Duterte. Makailang ulit ding tinanong ng depensa si Attorney Lotok tungkol sa mga alegasyon ng bise laban sa nooy House Speaker Martin Romualdez sa parehong online press conference. Speaker mo, pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Namimigay ng ayuda? Do you know for sure if this statement by the Vice President or any part thereof happened in real life? Based on our investigation, yes. You're admitting that Martin Romualdez goes around the country to distribute money? I have to object now, Your Honor. Compound question. Your Honor, my question is the statements or any part thereof. Objection is sustained. The witness is incompetent to testify as to the truth
of the matter stated by the Vice President. Itinanggi na noon ni Romualdez sa mga paratang, punto ng depensa sa pagpapalabas ng video kung walang personal knowledge si Atty. Lotoc tungkol sa ibang mga sinabi ng bise sa online press conference. Wala rin ba siyang personal knowledge na kumontrata nga ng assassin si Duterte para patayin ang Pangulo? If you have personal knowledge, based on this, that the Vice President really contracted an assassin. Ask an answer. Or, a person. We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation. Ang prosekusyon nagkaroon muli ng pagkakataong makapagtanong para lalong makapagpaliwanag ang testigo nilang si Lotoc sa tinatawag na redirect. Isang tinalakay ang tanong ng depensa tungkol sa mga pagkakamali sa ilang dokumento ng NBI gaya ng mga petsa. Sa muling pagtatanong ng prosekusyon, iginiit ni Lotoc na walang epekto ang mga sinasabing pagkakamali sa nakita sa video ng umano'y pagbabanta ng bise. They don't have any effect at all. Those typographical errors does not alter the fact that the video exists. It does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. And it does not alter the fact that the findings of the NBI is that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Okay, Your Honor. now. Ipinunto rin na hindi umano binawi ng bise ang kanyang banta gaya ng makikita sa isa pang video na nakunan 3 araw matapos ang online press conference noong 2024. Pinalabas ang bahagi ng video sa impeachment court. I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So I answered. I was asked Romanov, and then I answered. I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, Giit ni Lotoc lumabas sa kanilang investigasyon na nagbanta ang bise at seryoso ito bilang siya ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. What is the emotional state of the Vice President? When we tried to connect that in the November 23, 2024 event and the November 26, 2024 utterances, it shows na hindi ho nagbibiro yung Vice Presidente nung inatter niya yung mga utterances nung November 23. At the same time, yung pagiging furious niya, at yun nga, yung sabi ko, yung fuming limad ng November 2023, dala pa niya hanggang doon sa November 26 kasi nireiterate po niya, Your Honor, at inadmit po niya na meron siyang kinausap na tao to take revenge. Did you consider that statement, that fact, that it was only in response to Princess Mau's statements? If any. Well, I don't think so, Your Honor, kasi yung utterances, yung nature ng utterances, may kinausap na ako, ma'am, huwag kang mag-alala. So, ibig sabihin, even before the questions was asked, may kinausap na ho ang Vice Presidente. There is intent on the part of the Vice President. The Vice President is determined insofar as that statement is concerned. At the same time, the utterances were not product of a temporary fit of anger or spur of the moment. In other words, the utterances, the threat was real, was serious, Your Honor. Ang presiding officer ilang beses ding nagpaalala na iwasan ng abogado ng depensa at prosekusyon ang mga side comment. Are you aware that the Vice President is a lawyer?
Yes, sir, of course. That he has, of course, a law degree and passed the bar exams. Yes, sir. With the first attempt and with the rating of 80%, are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court Objection, relevance, attorney? Your Honor. Relevance. Objection, Counsel for the relevance. respondent, kindly avoid those Yes. We will comply, Your disparaging Honor. statements, given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. The evidence is clear, sir. According to you. Oh, objection, Your Honor. I move that. Oh, wait. We cannot let this no, pass. that is a reminder for counsel for both parties. Kindly avoid side remarks. Henceforth, the presiding officer will have it stricken off the record. And whatever question you pose and afterwards withdraw will likewise be stricken off from the record. So as to avoid any attempts at showmanship, usually seen on TV, yes, but will not be tolerated by this impeachment court. Giit naman ni Senator Judge Cayetano kay Lotok, ang umano'y banta ng bise ay nakakondisyon sa kung papatayin siya ng umano'y 3 pinagbabantaan niya na sina Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Aniya, kung hindi naman nila balak ipapatay ang bise, bakit sila matatakot? Ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang 3. So kung wala naman silang 3 balak na patayin siya, why would they feel threatened? We qualify that grave threats sa term namin as event-based condition na yun nga, pag nangyari yung event, magti-trigger ngayon yung threat ng Vice President. Now, insofar as na-threaten sila, yung sinasabi mo po, sir, na pag namatay si Vice President, tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya, yung 3, ang isa sa alarming, na very alarming part na nakita namin, yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi, God forbid, pwedeng mawala ang Vice Presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. Then, ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung 3. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi suportado ng mga ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya sa impeachment trial. Ayon sa vice, kahit na paulit-ulit sabihin na may banta kahit wala naman at mag-imbento ng assassin at mga gawa-gawa umunong ebidensya, hindi magiging katotohanan ng anyay katang-isip. Sa halip, pinahihina raw nito ang integridad ng mga institusyon, tinitibag ang tiwala ng publiko, sinasayang ang pondo ng bayan at sinisiraan niya ang pagtuklas sa katotohanan. Dagdag ng bise, ang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa kapanipaniwalang ebidensya at hindi sa mga espekulasyon, gawa-gawang naratibo o hindi suportadong aligasyon. Ang batas ay nakadepende anya sa katotohanan, hindi sa katang-isip. Wednesday latest! After 6 years ng successful Kapuso adaptation ng Descendants of the Sun, reunited sina Dingdong Dantes at Jeneline Mercado sa The Master Cutter. Ipinasilip ni Dong ang ilang behind-the-scene clips with Jen at Sparkle child star na si Shena Stevens. Gagampanan ni Jen ang special role at new character na si Olga. Habang si Dong ang gumaganap na Atoy na bida sa The Master Cutter, si Shena ang gumaganap sa role ni Ibiang. Chika ni Dong at Jen sa akin, dapat abangan kung ano nga ba ang magiging papel ni Olga sa buhay ni Atoy at Ibiang. Espesyal siya at napaka-importante nung character na yun. Kasi yun ang basta, abangan nila. Super duper special role. Napakahalaga ng role ni Jeneline Mercado dito sa The Master Cutter. Clue na lang. May kinalaman siya sa buhay ni Ibiang.